kampanya pa lang, binudol na tayo ni Bongbong Marcos. Ang daming mga pangako niya na noong kampanya niya, binida talaga niya ang kanyang mga pangakong pababain ang presyo ng bigas, paabutin hanggang 20 pesos ang bigas. Pero noong halal na siya, inihalal siya ng maraming Pilipino, putang ina, walang nangyaring 20 pesos na bigas bagkus tumaas pa ang presyo ng bigas. Halata naman, noon pa lang binudol na tayo, hanggang ngayong naupo na siya, pambubudol pa rin. At alam naman natin na kaya nanalo si Bongbong Marcos bilang isang presidente ay dahil kay Inday Sara, dahil sa mga Duterte kaya siya naging presidente. Pero anong ginawa niya sa mga Duterte? Trinidor niya. Pinakulong niya ang ama ng taong tumulong sa kanya para mailagay siya sa pagkapangulo. Pinakulong niya sa ICC. Ganyan katraidor ang mga Marcos. Pagkatapos pinalibing ni Tatay Digong ang kanyang ama, yung nagpalibing sa kanyang ama, ipinakulong niya. Isipin ninyo yun kung gano'ng kasamang tao ang gagawa niyan. Tangina, ganyan kawalang utak, kawalang silbi itong mga Marcos sa Pilipinas. Hanggang ngayon, nakaupo siya, pambubudol pa rin ang ginagawa niya. Puro pangako. Pero wala namang natutupad. Puro lang salita. Tapos merong nagsasabing hindi budol si Bongbong Marcos. Nasa na yung pinangako niyang 20 pesos na bigas? Ba't walang natupad? Ang mahal na ngayon ng presyo ng bigas. Yan yung dahilan kung bakit siya, isa yan sa dahilan kung bakit siya nanalo. Ang pinangako niyang 20 pesos na bigas. Pero hindi niya nagawa dahil akala siguro niya yung mga Pilipino kapag ilagay na siya sa pagkapangulo ay habang buhay na siya magiging pangulo. Putang ina. Nilagay ka dyan sa pagkapangulo dahil sa mga pangako mo at dahil sa mga Duterte kaya siya naging presidente. Pero ngayon wala. Imbis na ipagpatuloy niya ang ginawa ni Tatay Digong na pagandahin ang Pilipinas, sinira niya, winasak niya ang Pilipinas. Ninakawan ang Pilipinas. In history, ito ang pinakamalaking nakawan na nangyayari sa kanyang administrasyon. At ang masaklap, walang nakulong. At ang malaking dagok sa Pilipinas ay kasabwat pa siya. Sa 18 Marines yan galing, kasabwat si Bongbong Marcos sa nakawan ngayon. At mukhang magkabulgara na, magbabaliktaran ang mga buang dahil si Romualdez isinisisi kay Bongbong Marcos kung bakit merong nakawan. Alam nyo, hindi kailangan ditong may pinag-aralan ka para maintindihan mo ang mga nangyayari ngayon sa gobyerno. Kahit bata, maiintindihan na ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa, sa ating gobyerno ay dahil yan sa Pangulo. Presidente ka, ikaw ang may pinakamataas na posisyon. Lahat ng gobyerno, empleyado ng gobyerno ay under mo, susunod sa iyo kung anong iutos mo. Pero anong ginawa niya? Merong nakawan. May ginawa siyang ICI para mag-imbestiga sa nakawan pero walang nakulong. Kasi sila mismo ang mga magnanakaw. Yung mga nag-iimbestiga, sila yung magnanakaw kaya walang nakulong. Yun lang yun. Ganun lang. Hindi mahirap intindihin ngayon ang mga nangyayari sa gobyerno. Hindi mo kailangang maging mataas ang pinag-aralan mo para maintindihan mo na si Bongbong Marcos ang tunay na may kasalanan sa mga nangyayari ngayong masama sa ating bansa. Mga pambubudol, andyan na sa kanya. Yung pagiging masamang tao laban sa kalaban niya sa politiko, andyan na sa kanya. Lahat na. At kung ano-ano nang ginagawa niya sa kanyang pagka-presidente ngayon. Pati hindi niya trabaho, ginagawa niya. Pagiging reporter, pagiging manggagawang Pilipino, ginagawa niya.
Ganyan kababa ang tingin ng mga tao sa'yo, Bongbong Marcos. Kasi yung hindi mo trabaho, tinatrabaho mo. Yung nire-report mo, ang masaklap hindi pa totoo, fake news. Ikaw pa ang nagkalat ng fake news. Putang ina. Presidente ka ba talaga or journalist ka? Kaya sa mga sumuporta kay Bongbong Marcos hanggang ngayon, kailan ba kayo mamulat sa katotohanan? Wala ba kayong pagmamahal sa bansa ninyo? Wala ba kayong malasakit sa mga kabataan ngayon? Mga kabataan ngayon ang sigaw Marcos resign. Tapos kayo magulang kayo. I love BBM pa rin kayo. Mga putang ina kayo. Ngayon, darating ang araw na pababayang si Bongbong Marcos sa pagka-presidente. At itong mga ginagawa nilang kabalbalan ngayon, hindi pwedeng wala lang to. Kailangang managot nila. At para managot sila, ilagay natin ang Duterte, ibalik natin ang kamay na bakal sa gobyerno para magkaroon tayo ng hustisya. Dahil kapag isa pang bangag ang ilagay natin dyan sa pagka-presidente, walang mangyayari. Kapag ang mga Duterte ang maging presidente ulit, kapag si Inday Sara ang presidente, itong mga congressman, senador na sangkot sa nakawan na nabanggit ng mga 18 Marines, panigurado mananagot yan. Lalong-lalo na yan si Romualdez at si Marcos. Kaya kayo mga sumusuporta kay Bongbong Marcos, isipin ninyo hanggang ngayon binubudol kayo. Doon pa lang sa pinangako niya noong kampanya na 20 pesos ng bigas buong Pilipinas, hindi natupad. Doon pa lang magduda na kayo. Pero ngayon napapamartir pa rin kayo. Suportado nyo pa rin ang bangag. Nasaan bang mga utak ninyo? Tatanda kayong binubudol, papayag kayo doon. Habang sila, nililimas nila ang pera ng taong bayan, nililimas nila ang pera ninyo, sinusuportahan nyo sila. Isipin ninyo gaano kayo katangan yan. Iwan ko na lang talaga kung ano talaga ang pinaglalaban ninyo kay Bongbong Marcos, no? Na wala naman niyang nagawa sa Pilipinas. Ano ba ang nagawa niya sa kanyang pagka-presidente? May napatunayan ba siya? May nagawa ba siyang infrastructure na napakinabangan na ng maraming Pilipino? Wala, di ba? Puro ayuda, puro panlilin lang sa Pilipino. Wala namang natupad. Flood control na pinagmamalaki niya, scam, may pinakamalaking nakawan na nangyayari. Isipin niyo, bakit kayo sumusuporta dyan? Lahat ng mga pinangako ni Bongbong Marcos sumablay. Iwan ko na lang talaga kung totoo ba talaga itong sumusuporta kay Bongbong Marcos, no? Kasi merong balibalita kasi na nagbayad yan sila ng mga trolls. At ang nakagduda pa talaga itong mga nagsusuporta kay Bongbong Marcos, mga dumepensa sa kanya dyan sa comment section. Puro fake account. Tingnan ninyo yung mga profile nila, kung hindi fake yung profile picture, wala, nakalock, ibang picture yung gamit doon. Magduda talaga tayo, no? Kaya mga Pilipino, magising na tayo. Alam natin, ganito na lang. Ang Marcos noon, pagnanakaw ang issue sa kanyang termino. Marcos Sr. Hanggang ngayon, Marcos Jr. magnanakaw pa rin ang issue. Isipin ninyo kung gaano kawalang kwenta itong mga Marcos. Kung walang katotohanan niya na hindi magnanakaw si Bongbong Marcos, kung talagang hindi siya kasabuhat ngayon sa nakawan, sana may naipakulong na siya. May naipakulong man lang siya na malaking politiko na sangkot talaga sa nakawan. Sana naipakulong na niya yung pinsan niyang si Martin Romualdez. Hindi. Kasi pag pinakulong niya si Martin Romualdez, takot siya na baka ikanta siya ni Martin Romualdez, ilaglag siya ni Martin Romualdez. Kasi kasambuhat sila. Kaya walang nakulong talaga. Yan ang katotohanan sa kabila ng lahat. Sa likod ng nakawan ngayon, si Bongbong Marcos at si Romualdez lang ang nakakaalam. Pati si Zaldico. Inamin mismo ni Martin Romualdez na hindi siya
ang ulo sa mga nakawan ngayon. So, ibig sabihin, alam niya kung sino talaga ang mastermind. Di ba? Si Martin Romualdez, pinakamataas na posisyon sa plenaryo sa House of Representatives. Dininay niya na hindi siya ang mastermind. So, ibig sabihin, may mataas pa sa kanya na yun yung utak na nakawan. At alam naman natin kung sino ang pinakamataas na posisyon ngayon. Si Bongbong Marcos lang. Diyan pa lang malalaman na natin talaga na itong si Bongbong Marcos, na itong sinasabi ng 18 Marines ay totoo. Totoong si Bongbong Marcos ang mga may utos sa mga insertions sa flood control scam. At si Bongbong Marcos ang nakakaalam sa mali-malitang pera kung saan patungo yun. Butang ina, paglulukuhin nyo pa kami mga Pilipino. Matalino na ang mga tao ngayon. Dahil noon, pwede nyong mauto ang mga Pilipino dahil wala pang social media. Pero ngayon, lahat ng tao may cellphone na. Putang ina, hindi na ninyo mabubudol ang mga tao. Matalino na ngayon ang mga Pilipino at alam nila na si Bongbong Marcos talaga ang may pakana ng lahat ng ito. Pansinin nyo, si Bongbong Marcos, kung pupunta sa isang lugar, yung mga tao parang walang pakialam talaga. Pero ikumpara natin siya kay Inday Sara. Malayo pa lang si Inday Sara, hiyawan na ang mga tao. Diyan pa lang makikita na natin na ang mga Duterte ang sinusuportahan ng mga tao, na mas maraming naniniwala sa mga Duterte kaysa kay Bongbong Marcos. Kaya nga bumaba ang trust ratings ni Bongbong Marcos at kay Inday Sara tumaas. Kasi ang mga tao nawalan ng tiwala kay Bongbong Marcos. Dahil sa pambubudol niya, dahil sa pagnanakaw na nangyayari ngayon, na pati si Bongbong Marcos ay dinawit ng 18 Marines. Kaya nawalan ang tiwala ang mga tao. Kaya malakas, habang sinisiraan nila ang mga Duterte, ay mas lalong lumalakas ang mga Duterte sa mga tao. Yan ang totoo. Yung mga paninira nila ngayon kay Inday Sara, yung pagkalkal sa salin ni Inday Sara, computation pa lang, mali na. Putang ina. Kada pasok ng pera, kinikwenta nila. Kada labas ng pera, kinikwenta nila. So, doble. Lahat, alam naman natin na lahat ng yan, ginagawa nila para hindi makatakbo si Inday Sara. Ngayon pa lang siniraan na nila si Inday Sara para wala nang tinik sa presidential election sa 2028. Pero putang ina, ang bobobo. Ipagpalagay nating hindi makatakbo si Inday Sara. Meron pang Pulong Duterte at Basti Duterte. Sa tingin niyo hindi yan mananalo? Putang ina, mananalo yan. Kahit sino pang itapat ninyo sa mga Duterte, hindi yan mananalo. Dahil sa mga pinagagawa ng administrasyon ngayon, pinapatunayan lang ni Bongbong Marcos na ang mga Duterte lang ang may karapatang mamuno sa Pilipinas. Noong panahon ni Tatay Digong, ang gobyerno natin ay naging matino, walang isyong nakawan, walang kaguluhan sa gobyerno. Pero ngayong administrasyon ni Bongbong Marcos, putang ina, napakagulo ng gobyerno. Kaya ang mga tao nawalan ng tiwala kay Bongbong Marcos. Ang simpatya ng mga tao ay nasa mga Duterte dahil hinanap-hanap nila ang administrasyon ni Tatay Digong noon. Dahil kinumpara ng mga tao ang administrasyon ni Bongbong Marcos at ni Rodrigo Duterte noon. Kung isurvey nyo yan sa mga lansangan sa kalsada, putang ina, ang layo ni Bongbong Marcos. Kahit kutiting hindi mapantayan ni Bongbong Marcos ang pamumuno ni Tatay Digong. Pero pinakulong niya si Duterte na may pinakamalaking na ambag sa Pilipinas. Ganyan kawalang kwenta, ganyan kainutil si Bongbong Marcos. Isipin na lang ninyo yan. Kaya kayong mga Marcos supporters, makonsensya naman kayo. Bayan ninyo ang pinag-uusapan, kapakanan ng mga anak ninyo.
ang nakasalalay sa mga desisyon ninyo ngayon sa buhay ninyo. Putang ina kayo. Mali yan desisyon. Ang pagsuporta kay Bongbong Marcos, napakamaling desisyon. Yan ang totoo. Hindi kinaganda ng Pilipinas ang pagsuporta ninyo kay Bongbong Marcos. Yan ang totoo. Dahil kung kami ang tanongin ninyo, kung kinaganda ba ng Pilipinas ang pagsuporta namin sa mga Duterte? Oo, 100% kinaganda ng Pilipinas ang pagsuporta namin sa mga Duterte. Pero ngayong kay Bongbong Marcos, putang ina, inutil. Yan ang totoo. Kahit sino ang tanongin ninyo, si Bongbong Marcos, hindi marunong magpresidente. Yan ang totoo. Hindi siya talaga marunong magpresidente. Umamin nga siya na wala siyang magagawa sa mataas na presyo ngayon sa petrolyo. Presidente ba yan? Hindi niya alam kung ano ang solusyon. Diyan pa lang, makikita na natin na hindi talaga siya karapat-dapat mamuno sana. Pero wala na. Nabudol na tayo eh. Napasubo na ang mga Pilipino. Antayin na lang natin ang pagbaba ng bangag na yan para malinis ulit ang gobyerno. Ilagay natin ang mga Duterte ulit kung gusto natin na magandang gobyerno. Yan ang solusyon. Habang may Duterte pa, may pag-asa tayo mga Pilipino. Yan ang totoo. Dahil ang mga Duterte ay subok na. Subok na ang mga Duterte na kapag sila ang namuno, ay may mangyayari talagang maganda sa komunidad, sa Pilipinas. Dahil kung talagang kurap ang mga Duterte, kung talagang hindi marunong mamuno ang Duterte, kung talagang walang nagawa ang mga Duterte, bakit nila napaganda ang Davao? Ang Davao ang pinakamagandang syudad ngayon sa buong Pilipinas. Yan ang magpapatunay na ang mga Duterte ay matitino mamuno. Punta kayong dito sa Davao, makikita ninyo kung gaano kadisiplinado ang mga tao, kung gaano kalinis ang bawat iskinita. Ganyan mamuno ang mga Duterte. Walang krimen sa daan, walang mga nag-iinuman sa daan. Yan ang mga Duterte. Tatak Duterte yan. Kaya minahal ng mga tao ang mga Duterte dahil sa kanilang pamumuno, dahil sa kanilang prinsipyo at paninindigan. Kaya ang mga Duterte, kahit ano pang takbuhan nila ng posisyon sa gobyerno, mananalo at mananalo yan. Dahil subok na nga sila, ulit-ulit na lang, ang mga tao sa Davao, hindi na sila papayag at hindi na nila gustong mapalitan pa ang mga Duterte na magdala sa kanila doon. Gusto nila na palaging Duterte ang mamuno sa kanila doon. At ngayon sa buong mundo, yan ang sinisigaw. Sinisigaw ng mga tao ngayon na sana Duterte na lang palagi ang mamuno sa bansang Pilipinas. Dahil kapag Duterte ang mamuno palagi, putang ina, uunlad at uunlad itong ating gobyerno. Dahil walang nakawan na mangyayari kapag Duterte ang nakaupo. Dahil ang mga politikong kawatan, takot magnakaw kapag Duterte ang presidente. Dahil alam nila na may kamay na bakal ang mga Duterte. Kaya kailangan talagang ibalik ang Duterte sa pagiging presidente. Dahil yan lang ang pag-asa natin na gumanda muli ang ating gobyerno. Mawala ang mga tiwaling opisyalis kapag ang Duterte ang mamuno sa atin. Ikumpara ninyo ngayon, tingnan ninyo ngayon ang nangyayari sa ating gobyerno. Sa pamumuno ni Bongbong Marcos, namihasa ang mga kawatan na politiko, namihasa ang mga tiwaling opisyalis sa gobyerno. Maraming politiko ngayon na nag-aabuso sa kanilang posisyon. Yan ang totoo. Dahil alam ng mga politikong tiwali na ang presidente mismo ay tiwali. Kaya naghasik talaga ng lagim ngayon ang mga politikong tiwali. Dahil alam nila na hindi pa sila mananagot ngayon. Pero darating ang araw, mananagot yung mga putang inang yan kapag ang Duterte na ang nakaupo bilang isang presidente. Subok na ang mga Duterte, tama. Ang mga Duterte,
May prinsipyo at paninindigan yan at hindi yan nababayaran ng pera ni anong presyo ninyo dyan. Hindi yan mabibili. Dahil may paninindigan yan, hindi yan nadadala sa pera ninyo. Kaya nga noon, yung malalaking negosyante, siningil sa in history si Duterte lang ang nakakagawa na silingin ang may-ari ng airport nitong NAIA na silingin sa mga utang nila. Malalaking negosyante. Siningil ni Duterte. Wala siyang takot na singilin ang mga negosyante dahil alam niya at marunong siyang mamuno. Alam niya na siya ang presidente. Siya dapat ang masunod. Kaya ang mga malalaking negosyante noon, susunod talaga sa presidente. Pero ngayon, putang ina, ang mga negosyante, ang pinapasunod nila ay ang presidente. Baliktad. Yan ang totoo. Kaya mamulat na talaga tayo, no, sa mga na nagsasabing Marcos ang the best president. Putang ina. Para sa maraming Pilipino, inutil si Bongbong Marcos mamuno. Ang tingin ng mga Pilipino kay Bongbong Marcos ngayon, magnanakaw. Yan ang tingin. Dahil may nakawan, may tumistigo, at ang tumistigo, yung tinuturo ni Bongbong Marcos na nagnakaw. At yung nagnakaw na yon, ang tinuturo na mastermind ay si Bongbong Marcos. Kaya ang nasa isip ng mga tao ngayon, si Bongbong Marcos ang mastermind sa magnanakaw. Kaya mamula tayo, ibalik natin ang Duterte. 2028, ibalik natin ang Duterte para gumanda muli ang ating Pilipinas, ha? Huwag na kayong magkiat ng dagway, kayong mga Bongbong Marcos supporters, mga kalamig yun ninyo pang tusdon, oy. Tamparos gusto ninyo. Itong si Trillanes, Laila de Lima, Risa Ontiveros, si Thierry Ridon, Jervy Luistro, mga putang inang yan, tandaan nyo, kapag mga Duterte na ang nakaupo, may paglalagyan yung mga buang na yan. Yung mga buang na yan, yung mga nag-iimbesti ngayon kay Inday Sara, yan yung mga magnanakaw. Yan ang totoo. Yan yung mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya pilit nilang ipinapa-impeach si Inday Sara para hindi makatakbo. Dahil alam nila kapag si Inday Sara ang naupo, makukulong sila. Kaya lahat talaga gagawin nila para hindi makatakbo ang Duterte. Pero matalino na ang mga tao, hindi kayo ilalagay, hindi kayo paniniwalaan ng mga Pilipino. Mga bangag kayo, yan ang totoo, mga buang.